Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lola Glo. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna ako sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na si Tita Lydia, Jacqueline Docosin, Hasa 26, Hayats Mix Vlog, Cell TV, PH, Covers TV, Ermagano Mix Vlog, at syempre ang inyong tagapagdaldal. At syempre, shoutout din sa Team Guapa, lalong-lalo na yung mga bagong nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, support din natin ang aking kaibigan, Jim Otelli, ang kanyang YouTube channel, Original Team Bubuli. Pakisupport naman po natin. At syempre, ano ngayon ang ating tatalakayin? Ito nga, na fake news na naman na isang halimaw na pumasok na walang kaalam-alam sa istorya. At nandyan sa ating thumbnail, sino nga ba ang nagtrahidor kay Bibi Biancy na kanyang mga ka-angels noon? At itong halimaw na pumasok, hindi ko sa inyo ipaparinig dahil nga nandito sa akin, ito ay bagong sulpot at paninira. Ang hirap sa inyo kasi na mga bagong sulpot, bago kayo magkuda para hindi kayo mariltok ng mga dating sponsor at ang nakakaalam dito sa Kalingap, lalong-lalo na sa istorya ng mga angels, huwag kayong pasok ng pasok kasi nagmumukhang tanga kayo sa mga content nyo. Lalong-lalo na itong Linji Vlog, itong Birana, na lantang gulay na ang kanyang daladala, at itong bagong pasok ngayon na halimaw, ayan po sila at yung tomboy. Ayun po sila yung mga bagong pasok at nakikisawsaw sa Kalingap. Mga istorya, issue ng Kalingap na wala naman sila kaalam-alam. Matanong lang kita, halimaw, dyan sa sinasabi mo. Ang sabi mo, kaya si Melka nagsalita ng ganon dahil inunahan ni Viancy. Nagsalita si Viancy sa mga angels ng hindi maganda. Ibigay mo sa amin ang proof bago ka mag-content. Ibigay mo sa amin ang proof kung saan nanguna si Bibi Viancy sa mga angels. Siya po ang inalipusta at siya po ang pinaringgan ng mga angels, lalong-lalo na sa mga interview ni Kalinga Frab. Hindi ka ba nanonood sa interview ni Kalinga Frab about sa patulpo-tulpo at ini-interview na niya itong mga beneficiary na nagsasalita sila ng hindi maganda dito kay Viancy? Mayroon bang si Viancy sinabi? Mayroon bang paninira si Viancy sa kanila? Ang inayawan ni Viancy, ang love team, hindi para siraan ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga ka-angels dito sa loob ng Kalingap. Dahil kung siya ang magsalita, may mga alam si Viancy. At huwag niyong pilitin. Baka makapagsalita siya sa live at mabulgar na naman at sabihin niyo na naman sinungaling si Viancy. Kaya dahan-dahan kayo dyan na mga angels. Huwag kayong magsalita ng tapos. Dahil itong laban na ito, hindi pa ito matatapos habang mayroon nagko-content. Kaya huwag kayong magkamali. Huwag niyong pilitin na magsalita si Viancy. Dahil may alam siya kung ano ang nasa loob. Bakit niyo kinalaban? Ano ba ang kasalanan ni Viancy sa inyo? Apektado ba kayo sa pagkawala niya, sa pag-ayaw niya ng love team? Diba? Inggit kayo kay Viancy. May lihim kayo na inggit. Ngayon magpakasaya kayo dahil wala na si Viancy sa Kalingap. Kayo na ang magpa-viral. Kung sino sa inyo ang kukunin dyan sa mga trahidor na kaibigan ni Viancy, kung sino sa inyo ang magbabiral o sino sa inyo ang magbibigay ng tulad sa mga bigay sa kay Viancy. Suluhin nyo na dyan. Huwag kayo. At ikaw, halimaw na bagong pumasok, huwag kang magguni-guni ng istorya. Nasasabihin mo
Kaya nagsalita si Melka dahil na inunahan ni Beyonce. Sino? Saan mo nalaman na nagsalita si Beyonce? Ni kahit kunti, kahit sa mga patulpo-tulpo, o kan wala siyang pinangalanan na angels na nagtrahidor si Beyonce. Kung ano-ano na lang ang inyong mga paratang dito sa Batalero family. Pati ang tindahan, pinapakialaman nyo na walang laman. Bakit nyo pinapakialaman kung walang laman ang tindahan? Sige nga, bakit kayo pakialamera kung walang laman ang tindahan? Bakit ang sakit ng mata sa inyo? Yung nagbigay ba, na-sponsor doon sa tindahan, nagsitaba sa kanila, bakit kayo na wala kayong naitulong ni kahit kunting piso doon sa tindahan, kayo pa ang nagsisita. Ibig sabihin lang, nung mga panahon na yon na binigyan sila ng tindahan at nakita nyo, yun pala masakit na sa inyong damdamin. Dahil binigyan sila ng kabuhayan. Hindi baga? Si Beyonce nag-aaral. Sino ang magbabantay? Tapos, minsan, nag-ano sila ng mga baboy. Malay nyo, hindi sila dyan swerte sa tindahan na yan. Dahil ang pagtindahan ay swerte lang. Sino ba ang binigyan ng kabuhayan ng kalingap? Yung mga project ni Kuya Bal noon na nambibigay sa mga matatanda, nasaan yung mga bigay ni Kuya Bal? May lumago ba? Binalikan ba ni Kuya Bal para ipagmalaki sila ni Kuya Bal na ito po ang mga bigay ng kalingap at lumago ang tindahan? Nasaan din yun? Bakit hindi nyo rin hinahanap at bakit pinapansin nyo ang sikat? Sikat kasi. Kaya yun pinapansin nyo. Pero yung mga binibigyan ng mga iba na noon, hindi lang naman isa ang binigyan ng tindahan ni Kuya Bal. Di ba? Ilan ang pinuno ng mga tindahan ni Kuya Bal? Mayroon ba si Kuya Bal na ipagmalaki na itong tindahan ay galing sa kalingap? Lumago ang galing ni nanay maghawak ng tindahan na ito. Dahil pinalago. Di ba? Wala pa sa atin ng content na may tindahan na lumago. Galing sa kalingap. Kaya huwag kayong pakialamera. Pakialaman nyo ang inyong sarili. Huwag nyong bantayan. Ang taong hindi nangingialam sa inyo. Magpakasaya na kayo dahil wala na siya sa kalingap. At kayo dyan mga angels, na mga plastic, na kayo naman pala itong nanghihingi lagi sa GCash kapalit ang picture ni Beyonce at sinisiraan nyo, si Beyonce at kapalit ang GCash, alam na kung sino ka. Alam na kung sino ka. Napaka-plastic mo. Samantala, nung magkaibigan pa kayo ni Beyonce, ay lagi mo siyang niyayaya kung saan-saan. Di ba? Pag wala kayong pera, nangungutang kayo kay Beyonce. Nasabi ba yan ni Beyonce? Sa mga ano niya ngayon, sa mga dumating na pagsubok sa kanya na inalipos na siya sa kalahatan, inalipos na siya sa buong community, mga matatanda na, inaway pa rin ang 18 years old. Yay, nakakahiya. Ang tatanda na kalaban, nag-iisang 18 years old kasi sikat, pinagkakitaan nila ang isang Beyonce, na wala noon na tinulungan, pagkatapos tulungan, inalipusta ng dahil lang sa labtim. Na wala naman siyang sinabi na iba, kundi labtim lang ang inayawan niya. Pero ano ang ginawa ninyo dito kay Beyonce? Lahat sinasabi nyo, na nakita naman sino ba ang beneficiary na mayaman. Lahat naman ay puro sa putik din dinampot.
Ha? Tutulungan ba yun ng mga charity vlogger? Kung mayaman? Huwag kayo syunga-syunga. Ha? Ang mga vlogger, charity vlogger, kapag nagkakaswerte sila, content na nagbabiral, yayaman sila. Malaki ang kita nila sa taong content nila na nagbabiral. Malaki ang kita nila. Kaya wag niyong sabihin, si Beyonce lang ang kumita. Ha? Wag niyong sabihin. Lahat na mga paninira niyo, ang daming natulungan ni Beyonce. Ha? Kumita kay Beyonce. Kumita kayo sa pamamagitan ng pagkukontent nyo kay Beyonce na hindi na makatarungan ang inyong mga pinagsasabi dito sa bata. Di ba? Pati dia, ang dami nyo nagsulputan. Nag-yumaman. Gusto nyong yumaman? Dahil naiinggit kayo kay Beyonce. Si Beyonce, kung yumaman yan, pinagpala siya. Kahit hindi siya man nira sa tao, may nagmamahal sa kanya. Pero kayo, sinisiraan nyo si Beyonce. Ha? Ano ang nangyari sa inyo? Di ba? Hindi lang kami magsasalita, pero darating ang panahon. Mayroon din kayong karma. Karma Israel. Di ba? Yon ang mga style nyong bulok. Grabe kayo. Amang alipusta kay Beyonce na hindi naman kayo pinapakialaman. Lalong-lalo na itong matandang paurong tiyang, ha? Na pumipitik na, lupaypay na, ang tinggil, kalaban pa rin ang mga angels. Hindi lang naman si Beyonce ang kanyang binanatan. Marami yan angels na binanatan, lalong-lalo na si Richelle, Joy, Carla, lahat na angel. Kasi yung matanda na yan, ulyanin yan. Hindi na yan dapat patulan dahil yun na yun ang kanyang style. Ulyanin na matandang paurong. Yun sila. Inggit pikit na lang kayo dito kay Beyonce. Mamamatay kayo, dilat ang mata sa inggit nyo. Sasabihin nyo, hindi kayo naiinggit, o ano ngayon ang pinaggagawa nyo? Pati tindahan, pati yung live, sinasabihan nyo. Mamaya talakayin natin ito si Unggoy. Kasi ang sabi niya, online palilimos. Ire-real talk kita. Nga? Doon sa sinabi mong, title mo, online na palimos. Ha? Ang nakatabnil mo, si Beyonce. Mga bagong sulpot kayo. Ha? Wala kang permanent address na unggoy ka. Wala kang permanent address. Kung saan ang viral, doon ka. Dahil wala kang hanap buhay. Yumaman ka, nagparitoke ka, ha? Sa mukha mo, galing sa pang-aalipusta sa mga tao. Yun. Kaya ayusin nyo lang. Dahil lahat na mga pumasok sa vlogger, maliban na lang yung mga may kaya na, dahil alam natin ang mga walang-wala na pumasok dito sa mundo ng YouTube. Na yumaman. Kaya wag kayong pilingerang palaka. Akala nyo kung sino na kayo ngayon na yumaman lang naman kayo sa pamamagitan ng social media. Nasaan? Nung mga panahon na yun, mayaman ba kayo? Mismo nga kayo, nagkikwento kayo sa mga buhay nyo, nakakahiya. Diba? Kung ano ang pinanggalingan nyo. Tapos ngayon, yumaman kayo sa social media. Akala nyo kung sino na kayo, mang-alipusta sa tao? Ang sarap-sarap kumanta. Ano? Sariling pinanggalingan. Ikwininto. Baka nakalimutan nyo yung mga pinagkwikwento nyo. Pero ngayon, na yumaman kayo sa sukmed, akala nyo, napakataas nyo, at kung sino na kayo na milyonaryo. Diba? Kaya kung yumaman man si Beyonce galing sa wala, at siya ngayon, nasundan lang kayo. Kung laos na kayo,
Dahil kayo ang nauna, ha? Na kumita sa YouTube, kung laos na kayo, kawawa nyo naman. Si Beyonce, parating pa lang. Kaya, mauunahan kayo. Kaya bye-bye! See you!